Dog, share ko sa inyo yung recipe mga sangkay pang negosyong donut. Paki-like at share itong ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo pa hindi pa nakapag-subscribe. Magandang araw mga sangkay, share ko sa inyo yung paggawa natin itong pang negosyong donut. Ito yung ating 1 kilo na donut. So bali ang ating pinaka-coating dito mga sangkay is asukal lang. Yan, asukal lang oh. Kaya napakasimple lang nito mga sangkay kung sakaling gagawin ito pang negosyo. Yan oh. Kahit wala kayong makina, wala kayong oven, ay pwede kayong makagawa nitong ating donut. Kung gusto niyo naman, ay pwede niyo rin itong lagyan ng topping na na icing sugar. Pwede rin itong mga sangkay. Panoorin niyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag po kayo basta-basta magpa-fast forward para masundan niyo po ng tama yung ating paggawa ng pangnegosyong donut. At simulan na natin ang pagmamasa ng ating gagawing donut. So kailangan lang natin ng asukal. Sunod ay asin. So bali ang ating gagawin ngayong mga sangkay is nakatimbang sa grams at convert na rin natin to cups para kung sakaling wala kayong timbangan ay pwede kayong makagawa kung sakaling cups lang ang inyong gamit na panukat sa inyong mga bahay. So yan, kailangan lang natin ng asin, powder milk, vanilla, margarine at shortening, tubig. Then mix lang natin, haluin lang natin na maayos. Tunawin natin na maayos yung ating nilagay na asukal at saka asin. So bali itong ating recipe ng ating donut mga sangkay is 1 kilo itong ating gagawin. So kapag natunan nyo na ng maayos, ilagay na natin yung ating harina, first class flour or bread flour yung ating ginamit dyan. At sunod ay naglagay tayo ng yeast. Huwag nyo kakalimutan ng yeast para umalsa ang inyong tinapay. At sunod ay bread improver. Next step ay bubuuhin na natin itong ating minamasa. Ito nga palang ating masa mga sangkay is gagamitin ito natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis yung ating dough. Pero gaya ng sinabi ko kanina ay kahit wala po kayong makina ay pwede po kayong makagawa na ito. Kung sakaling kayo po ay magmamano-mano ay magad lamang po kayo ng tubig. At ang proseso po niyan sa pagpapakinis ay kung mapapansin nyo sa video ay ganyan-ganyan ninyo lamang po hanggang sa kuminis ang inyong dough. Inulit ko, kung sakaling kayo ay magmano-mano ay magad lamang kayo ng tubig. At ito na nga po ay pinapakinis na natin yung ating dough gamit yung ating dough roller. Kung sakali po kayo ay magnegosyo ng tinapayan ay mas maganda po na meron kayong makina dahil mas magaan po ang trabaho kapag meron tayong makina. Dahil kung maraming tinapay ang inyong gagawin ay napakahirap po magpakinis ng mano-mano. Kaya mas maganda po may makina dahil mas mapapagaan ito yung ating gawain. At ito na yung ating masa. Bali napakinis na natin. So bali cut na natin mga sangkay. So bali nakadepende sa inyo mga sangkay kung gaano kalaki inyong gusto. Bali itong ating sa video is 30 grams lamang to bawat putol. So bali kung sakaling gagawin nyo ito para pang merienda ay kahit hindi nyo na po yan timbangin dyan kung sakaling kayo ay magkakat dyan. Ang importante lamang po kapag tayo ay magtitimpla ng ating masa ay dapat po nakasukat po bawat ingredients na ating ilalagay. At para naman sa mga ingredients na ating ginamit dito sa ating donut, kung sakali pong meron kayong ingredients na gustong i-add para mas sumarap itong ating donut ay pwede po kayong maglagay. Halimbawa na lamang po kung gusto nyo maglagay ng itlog ay pwede po. At kung gusto nyo naman palitan yung ating tubig ng evap milk ay pwede rin po. At dito naman sa part na to mga sangkay, pagkatapos natin maikat lahat ay bibilugin na muna natin lahat. So bali ganito ang proseso kapag wala tayong hulmaan ng donut. At paalala lamang po kung sakaling gagawin nyo itong pang negosyo ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing. Kailangan nyo pong alamin kung magkano ang inyong naging puhunan nang sa ganon ay malaman nyo rin kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto. At kung sakaling gagawin mo ang recipe nito at first time mong gagawa ng donut ay mag-focus ka sa ginagawa mo. Double check mo yung mga ingredients na nilalagay mo, yung sukat. Dahil once na magkamali ka ay sayang po ang inyong puhunan. Napakamahal pa naman ng mga ingredients ngayon. So bali dito sa part na to mga sangkay, pagkatapos natin mabilog lahat ay lagyan lang natin ng konting pulbos at i-rest natin ng ilang minuto. At dito nga sa part na to mga sangkay is na-rest natin yan ng 20 minutes. Bakit nga ba kailangan nating i-rest? Ayan, kung mapapansin nyo is binubutasan natin, di ba, yung ating donut. So bali kung sakaling pagkatapos yung bilugin yan at diniretso nyo butas yan, is lalaban po yan. Babalik pa yan. Kapag inyong binanat yan at binutasan is babalik pa po yan. Makikipot pa ang butas niyan. Kaya kailangan muna nating i-rest ng ilang minuto. I-relax muna natin yung ating dough para kung sakaling atin ang bubutasan ay hindi na babalik yung ating dough. Ay kagaya niyan mga sangkay, may butas na hindi na bumalik yung dough. So bali dito man sa pagbutas ng ating dough is diinan nyo lang yung gitna at medyo banatin nyo paikot-ikutin. So bali yung pag-iikot nyo mga sangkay is dahan-dahan lang. Huwag masyadong pwersahin, baka maputol naman yung ating dough. At kung sakaling nabutasan nyo na lahat ay wag nyo kakalimutan paalsahin bago natin isalang. Nakagawa nga pala tayo dito ng 63 piraso sa 1 kilo na masa. At ito na nga, papaalsahin muna natin itong ating donut bago natin isalang. At after 1 hour and 20 minutes mga sangkay, ito na isasalang na natin yung ating
donut. So ayan, kung mapapansin nyo ay lumaki na yung ating donut, diba? Yan, wag pong sobrang alsa mga sangkay dahil hindi na po magandang donut kapag nasobra na sa alsa at isasalang nyo. Mangungulubot na po yan kapag naluto. So bali ito, nagtesting muna tayo ng isa kung mainit na nga ba itong ating mantika. So kapag kaluto ng isa, mainit yung mantika ay dire-diretso na po yung ating salang dyan. So bali sa pagluluto nito mga sangkay is napakadali na lang. Bali papulahin nyo lamang both side. So kapag ganun na nangyari, mapula na parehas magkabilaan ay pwede nyo na pong alisin. Yun nga lang, mag-iingat lamang po kayo dahil sobrang init po ng mantika na yan. Para naman sa coating ito mga sangkay, yung aking gagamitin dyan, isasukal lamang po. Pero kung gusto nyo gumamit ng sugar icing, pwede po kayo maglagay nyan mga sangkay pang coatings dito sa ating donut. At kung nagustuhan mong video na to, ay huwag nyo kalimutang supportahan itong ating channel. Paki-like at share na rin itong ating video. At ayan, gaya ng sinabi ko kanina, tuloy-tuloy na po yung ating pagluluto hanggang sa maubos itong ating mga lutuin na donut. For more recipe about baking mga sangkay, pasyalan nyo lamang yung aking page. Marami na po tayong dyan recipe sa ating video. At kung gusto mo ay pasyalan nyo na rin yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil mas marami pong naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo. At pagkatapos po maluto nitong ating donut, is lalagyan ko na lamang po ito ng asukal.